Samantala naka-recover na rin si Jugo, nang dumating si Mahito sa lugar para mag-relax. At dahil nalaman ni Mahito kung gaano kalakas ang Sukuna ay nagplano silang kolektahin ang lahat ng mga daliri nito para tulungan itong ma-reincarnate. At handa silang gawin ito kahit na may tsansang paslangin din sila ng Sukuna. Excited na daw na makipagkita si Itadori sa mga kaibigan niya, pero giit ni Gojo na gawin daw nila itong isang surprise para mas exciting na siyang sinang-ayunan ni Itadori. Nagulat si Kagisaki nang makitang siya lang ang may dalang bagahe, kaya giit ni Panda na sa Tokyo naman daw gaganapin ang nasabing event kaya nagalit sa kanya ang dalaga. Samantala dumating na rin ang mga taga-Kyoto Jujutsu High. Pati na rin ang sensei nila na si Yori Utahimi, subalit late na naman si Gojo. Pagdating ni Gojo ay may dala itong mga souvenir na isa-isang pinamigay sa mga estudyante. Saka binuksan ang dalang bagahe at agad na lumabas si Itadori. Pero mukhang hindi natuwa ang mga kasama nang malamang buhay pa ang kaibigan. At ang mga estudyante mula sa Kyoto ay wala ding pakialam. Samantala ikinagalit naman ito ni Principal Gaku Ganji kaya mas lalo pang ininis ni Gojo. Nagalit si Kagisaki kaya nagsorry ang bida kung bakit niya inilihim na buhay pa pala siya. Ang Sister School Exchange event ay magtatagal ng 2 araw, at kung sinong team ang makakatalo sa second grade Cursed Spirit ay siya ang mananalo. Pero kung hindi nila magagawang mapaslang ang nasabing spirit ay padamihan na lang sila ng mapapaslang na mas mahihinang Cursed Spirit. At ang twist ay maaari silang maglaban, basta wag lang aabot sa pagpaslang sa kapwa sorcerer. Pero bago magsimula ay inutusan ni Principal Gaku Ganji ang mga estudyante ng Kyoto na paslangin si Itadori dahil mapanganib daw ito. Subalit tinadyakan ni Todo ang pader dahil wala daw siyang pake sa plano nila. Saka nagbantang papaslangin niya ang sino mang pipigil sa mga nais niyang gawin. Kaya naman napilitan na lang ang mga natirang estudyante na gumawa ng sarili nilang plano. Sinabi ni Gojo kay Yori ang tungkol sa nakalaban niyang special grade Cursed Spirit dahil nais niyang si Yori daw ang mag-imbestiga sa Kyoto. Agad na tumakbo ang magkabilang panig nang magsimula na ang palaro. May nakita sila kaagad na isang mahinang Cursed Spirit na aatakihin sana ni Maki pero pinigilan siya ni Megumi dahil paparating pala si Todo, na agad namang inatake ni Itadori saka tumakas ang mga kasama. Sumugod si Todo nang may humarang na isang spirit pero napatalsik pa rin si Itadori dahil sa lakas. Tapos pinagtatadyakan siya ng walang awang third year sa mukha, pero napahinto nang mawala ng malay ang bida. Pero bago siya makaalis ay muling bumangon si Itadori. Saka naman tinanong ni Todo ang paborito niyang tanong sa kapwa niya lalaki, kung ano ang tipo ni Itadori sa isang babae. Nagtaka si Itadori sa pinagsasabi ng Makong pero sinagot niya na rin ito na ang tipo niya daw ay mga babaeng matatangkad na may malalaking puwet. Natigilan si Todo sa narinig, sa kanya na imagine na mag-best friend sila ni Itadori. Kung saan nagtapat si Todo ng nararamdaman kay Takada-chan, pero nang mabasted siya ay dinamayan siya ng bida. Nagtaka si Itadori kung bakit naiiyak ang kalaban, nang makita sila ni Momo kaya nag-report ito kay Noritoshi ng lokasyon ng dalawa. Kaya naman dumating si Mai na pinagbabaril ang bida, pati na rin si Kasumi pero nakailag si Itadori. Saka dumating na din sila Mekamaru at si Noritoshi kaya siya napaligiran. Pero pinagpalit ni Todo ang lokasyon nila Itadori at Noritoshi, saka inatake ni Todo ang kakampi dahil ayaw niyang pinapakialaman siya sa pakikipaglaban. Kaya napilitan silang iwan ang dalawa. Inatake bigla ng kwago ni Megumi si Momo, saka naman hinarap ni Maki si Kasumi, habang si Megumi ay kinalaban naman si Noritoshi. Samantala patuloy ang matinding sagupaan nila Itadori at Todo. Habang si Todo ay hinahangaan ang lakas na ipinapakita ng kalaban niya. Pero naiinis siya sa time lag ng pagtama ng cursed energy ni Itadori. Samantala giit ni Kasumi na wala daw siyang balak paslangin si Itadori, pero nais niyang manalo sa exchange event para mag-rank up at kumita ng maraming pera. Ine-enjoy ni Todo ang laban nila ng bida saka siya binalibag at sinuntok sa ulo, pero hindi siya nasaktan sa atake. Dahil giit ni Todo na masyadong mahina ang divergent fist ng bida. Kaya itinuro niya ang tamang teknik ng paggamit ng cursed energy na agad namang natutunan ni Itadori. Pinapababa nila Kagisaki si Momo sa puno nang biglang may umatake kay Panda. At nakitang galing ang atake kay Mekamaru. Pero giit ni Momo na siya daw ang lalaban kay Kagisaki. Tumayo si Panda saka agad na inatake ang kalaban na isa palang robot. Naglabas ng mga patalim sa braso ang robot saka pinaikot ang kamay at inatake si Panda ng napakalakas pero nakaligtas ito. Kaya tinira niya pa ng kanan ang Panda subalit nanatili pa ring nakatayo. Sumugod si Panda at gamit ang mabibilis na kamao ay ginawang punching bag si Mekamaru.
Saka siya sinuntok ng puwet ni Panda at napatalsik sa malayo. Pinakita ang nagkokontrol kay Mechamaru na isang lalaki pala na kulang ang mga parte ng katawan. Subalit biniyayaan ng kapangyarihan na magkontrol ng mga puppet. Naiinggit daw siya kay Panda na malayang nakakapaglakbay sa labas kaya nagpalabas ito ng isang cannon sa bibig ng robot. Saka napansin ni Panda na tatamaan si Kagisaki kaya kailangan niyang maging shield ng dalaga. Kaya matapang niyang hinarap ang napakalakas na atake ng robot. Subalit sa kabila nito ay nanatiling nakatayo si Panda, na nakitang ginamit ang gorilla form. Agad na sumugod si Panda, kaya sinubukang salagin ni Mechamaru pero hindi ito umubra kaya siya napatalsik ng napakalayo. Saka pinakitang limitado lang pala ang oras ni Panda sa paggamit ng gorilla mode. Nawasak ang kanang kamay ni Mechamaru kasama ng mga sandata niya dito. Kaya agad nang sumugod si Panda para tapusin ang laban nilang dalawa. Gumamit muli ng kanan ng robot subalit baliwala kaya pinili na lang niyang tumakas kaya agad na hinabol ni Panda. Subalit strategy lang pala ito ni Mechamaru para mapuntirya ang life source ni Panda sa tagiliran. Pero hindi inaasahang naloko pala siya ni Panda sa lokasyon ng life source niya. Kaya naman dinakot ni Panda ang pagmumukha ni Mechamaru at tuluyan na itong natalo. At bago umalis si Panda ay sinabi nitong nais niyang dalawin si Mechamaru. Nagulat naman si Kasumi dahil malakas din pala si Maki. Taliwas ito sa sinabi ni Mai na mahina daw ang kakambal niya dahil wala itong cursed energy. Ngunit sa tansya ni Kasumi ay madaling matatalo ni Maki ang isang second grade cursed spirit dahil kinakawawa siya nito. Nasipa siya ni Maki papunta sa ilog pero nakaiwas siya sa malakas na atake. Kaya gumamit si Kasumi ng cursed technique, pero nang mapansin ito ni Maki ay pinutol niya ang sandata saka hinagis kay Kasumi, para makalapit siya ng hindi tinatamaan ng teknik. Sa kanya binalibag si Kasumi at nagawang maaga ang espada ng kalaban. Nakita ito ng Quago na kinokontrol ni Mei Sensei, kaya napag-usapan nilang dapat daw ay matagal ng second grade sorcerer si Maki kung hindi lang hinaharangan ng sarili niyang clan dahil hindi nila matanggap na walang cursed energy si Maki. Samantala hinahabol ni Kagisaki si Momo, nang magpakawala ito ng malakas na hangin. At gamit ang broom ay pinuntirya ni Momo ang mukha ni Kagisaki kaya ito nagalit. Kaya naman pinaulanan niya ng pako si Momo na madali lang nitong iniilagan. Pero hindi tumigil si Kagisaki sa pagpapaulan ng mga pako na tumatama lang sa mga puno. Sa kanya pinasabog ang mga pakong nasa puno kaya nahirapan sa pag-ilag si Momo. Ginamit din ni Kagisaki ang isa pang pako para maabot si Momo at makakuha ng piraso ng walis, kung saan kinulam niya ang walis ni Momo para hindi niya ito makontrol. Saka naman gumamit si Kagisaki ng squeaky hammer para hindi niya mapaslang ang kalaban. Ngunit bago tumama ang pangalawa ay tinamaan ito ng rubber bullet na nagmula pala kay Mai na nasa malayo. Pero di kalaunan ay nakita naman siya ni Maki. Binaril ni Mai ang kambal subalit nahiwa lang ang bala. Saka ginamit ni Maki ang bilis para makalapit sa gunner at matadyakan ito. Pinakita sa nakaraan na natatakot si Mai sa mga cursed spirit, pero dahil hindi nakakakita si Maki ay baliwala lang sa kanya ang mga ito. At pagtanda nila ay nagpas siyang lumaya si Maki para maging malakas, ngunit magbabalik daw siya para maging leader ng Zenon clan na tinawanan lang ng kasalukuyang leader nila na si Naobito. At iniwan niya mag-isa si Mai kaya nagalit ito. Pinagbabaril ni Mai ang kakambal, subalit gamit ang bilis ay nagawa muli ni Maki na makalapit. Pero may natira pa palang bala si Mai, na siyang ikinagulat ng kakambal kaya akala ni Mai ay panalo na siya. Pero gamit lang ang kamay ay sinalo ni Maki ang bala. Kaya napilitan si Mai na makipag-close combat kahit na mahina siya dito. Kaya kaagad siyang natalo ng kapatid. Sinabi ni Mai na ayaw niya talagang maging isang sorcerer, ngunit pinilit siya ng clan nila nang umalis si Maki. Pero walang pinagsisisihan si Maki sa mga ginawa. Walang tigil na hinahabol si Megumi ng mga palason ni Noritoshi. Ngunit nang maubos ang palason ng kalaban ay lumapit ito para makipaglaban gamit ang kamao, at ikinagulat ni Megumi ang pagiging malakas din nito sa close combat. Nang idilat niya ang mata ay nagagawang mag-teleport kaya napatalsik si Megumi. Samantala may tumawag naman kay Kasumi, subalit si Inumaki pala ito na pinatulog siya gamit ang cursed speech. Saka naramdaman ni Inumaki ang isang malakas na cursed spirit. Nakita naman nila Yori si Kasumi sa screen na nakatulog kaya ililigtas niya ito. At bago pala magsimula ang palaro ay inutusan ni Principal Gakuganji si Noritoshi na gamitin ang cursed spirit para mapatay si Itadori. Nakita ni Inumaki ang cursed spirit, subalit kaagad itong napaslang dahil dumating pala ang isang special grade na nakaharap din ni Gojo.
Samantala si Mahito naman at isang cursed user ay naghihintay ng pagkakataon para sumalakay. Nagpatuloy ang laban nila Megumi at Noritoshi, pero laging nasisira ang sandata ni Megumi. Kaya nagpalabas siya ng isang palaka, subalit decoy lang pala ito para magkaroon ng oras sa pagsama ng elepante. Nagbuga ito ng tubig kaya napatalsik si Noritoshi sa gusali, saka naman pinalabas ang Quago na umatake sa kalaban pero nagawa pa rin itong matalo ang Quago. Pero natigilan sila nang makitang may lumabas na malaking ugat. Pinatakbo sila ni Inumaki mula sa mga ugat, saka nasunog ang lahat ng mga papel kaya nalaman nila Gojo na merong mali kaya nagpa siya silang mag-imbestiga. Pinalo ni Kalbo ang malaking pako, at gamit ang cursed energy ay lumikha siya ng isang veil. Sinubukang pumasok ni Gojo pero tumalsik ang kamay, pero kay Yori ay walang problema. Kaya pinapapasok ni Gojo sila Tanda at si Yori. Dahil ang barrier daw na ito ay papayagang makalabas-pasok ang lahat maliban kay Gojo. Pagpasok ng dalawa ay nakakapangilabot na presensya ang naramdaman nila, nang makitang nag-aabang pala si Kalbo. Nais daw niyang bulatlatin si Yori pero si Tanda ang humarap sa manyak na Kalbo gamit ang electric guitar. Nagpakita na kila Megumi ang spirit na may pangalang Hanami. Umatake ito pero pinatigil ni Inumaki, saka inatake ni Noritoshi pero walang gasgas. Umatake ang Quago saka umatake din si Megumi subalit napakatigas ng balat nito. Nagsasalita sa sariling lingwahe ang kalaban subalit naiintindihan nila ito. At giit nitong nais lang niyang protektahan ang kalikasan kaya nais niyang ubusin ang mga tao. Nagpatuloy sa pagtakbo ang tatlo sa pamamagitan ng combo nila na patitigilin ni Inumaki ang kalaban gamit ang cursed speech saka naman aatake si Noritoshi. Nakarating sila sa bubong ng pasugurin ni Megumi ang Quago pero agad itong napaslang dahil nasa limitasyon na pala si Inumaki dahil sa lakas ng kalaban. Nasuntok nito ng malakas si Noritoshi, saka gagamitin sana ni Megumi ang alas subalit nais daw itong labanan ni Inumaki. Pinatalsik niya ito subalit malubha din ang naging epekto sa katawan, saka naman dumating si Maki pero naputol ang espada. Naputol ni Megumi ang mata nito pero gumaling lang kaagad. Saka naman nilabas ni Megumi ang special grade cursed weapon ni Maki. At gamit ito ay nagawa niyang mapatalsik ang kalaban. At gamit ang mga kaluluwa ng mga napaslang na Shikigami ni Megumi ay nakalikha siya ng mas malakas na wolf, pero bali wala pa rin sa kalaban. Kaya naman pinagtulungan nila Megumi at Maki ang cursed spirit. Pero nagawa ng kalaban na makapagtanim ng halaman kay Megumi. Naglaho din ang wolf dahil sa pinsala ni Megumi, dahil lalo daw babaon ang halaman sa katawan niya kung mas gagamit pa siya ng cursed energy. Sinubukang lumaban mag-isa ni Maki pero agad siyang natalo. Kaya balak ni Megumi na mag-summon muli kahit na ikakasawi niya na ito. Subalit bago niya magawa ay dumating naman sila Todo at Itadori. Pinadala nila kay Panda sila Maki at Megumi para makapag-focus sa kalaban. Pero hindi daw tutulungan ni Todo ang bida kahit masawi ito hanggat hindi ito nakakatama ng Black Flash. Agad na sumugod ang bida at nakatama sa kalaban, saka sinubukan ang Black Flash pero hindi niya napagana kaya umatras muna ang bida. Sinampal siya ni Todo dahil masyado daw galit si Itadori kaya hindi makontrol ang cursed energy. Tapos sinampal siya ulit para makapag-focus. Kaya sa sobrang focus ay hindi niya napansing tumutulo na ang laway. Pero dahil dito ay agad na nakatama ng Black Flash ang bida, naramdaman ni Itadori ang malakas na cursed energy sa katawan, kaya natuwa ang bago niyang best friend, subalit pinagaling lang ng kalaban ang kamay nito. Pero giit ni Todo na nabawasan pa rin naman ang cursed energy nito sa pag-regenerate. Dagdag pa nitong kailangan nilang mabasak ang ulo ng spirit para matalo. Napilitan si Hanami na ilabas ang kaliwang kamay, kaya kahit pinagtutulungan siya ng dalawa ay nagagawa niya pa ring pahirapan ang mga ito. Pagsugod ng dalawa ay pinaglaho niya bigla ang mga ugat kaya makaka-free hit siya sa ere. Pero gamit ang mga paa ay nagawang makailag ng mag-best friend. At ngayon ay binabalak na ni Todo na magseryoso sa laban. Bago gamitin ni Todo ang teknik ay pinagplanuhan niya muna ang kalaban. Tapos sumugod sila ni Itadori pero nahuli siya ng sanga sa paa. Tapos winasiwas sa inihagis sa patusok, pero nakipagpalit si Todo kaya si Hanami ang natusok. Dahil ito pala ang sinasabing teknik ng muscle man. Sumugod muli ang dalawa, at gamit ang teknik ni Todo ay nalilito ang cursed spirit kung kailan sila aatake kaya nagawa nila itong mabugbog. At dahil dito ay nagawa ng bida na mabugbog si Hanami gamit ang magkakasunod na Black Flash. Patuloy nilang pinagtulungan ang special grade spirit, kaya nagpalabas si Hanami ng maraming mga tiyanak na siyang tinira sa dalawang sorcerer. Subalit biglang pinagpalit ni Todo ang lokasyon nila Hanami at Itadori.
Dahil nalaman pala ni Todo ang sikreto na hindi tumatalab ang mga ito kapag tinanggal mo ang cursed energy sa katawan. Saka ulit pinatikim ni Todo ng malakas na sipa sa balikat. Pagkatapos ay kinuha ni Todo ang special grade curse tool na pinagpalit niya kay Itadori. At ito ang ginamit niya sa mukha ng kalaban, pero hindi pa rin ito natalo. Saka humigop ng kapangyarihan si Hanami mula sa kalikasan kaya natuyo ang paligid. Tapos titirahin sila nito ng malakas na kapangyarihan, pero biglang naglaho dahil nawasak na pala ni Gojo ang barrier. Samantala si tandang principal naman ay kinalaban ni Boy Kalbo, at habang tumatakbo si Yori ay muntikan na siyang mahiwa ni Haruta. Dumating sila Kagisaki pero natuwa pa si Loco dahil ang dami daw chicks. Pero nang makita nilang nawala ang barrier ay tumakbo na rin si Haruta. Pero iba si Kalbo dahil naiinis siya kay Gojo. Nakita ni Gojo na nasa maayos na kalagayan naman sila Itadori at Todo kaya nagpunta siya kay Kalbo na parang baliw siyang sinugod. Saka ito binanatan ni Tanda pero hindi nila pinatay dahil tatanungin kung sino ang mastermind. Tapos nag-summon si Gojo ng 2 bola na asol at pula, saka pinagsanib at tinira sa lokasyon ni Hanami. At harap-harapang nakita nila Itadori kung gaano ito kalakas. Pero hindi nila alam kung natalo ba ang kalaban. Samantala tagumpay naman si Maito na makuha ang daliri na tinatago ng mga sorcerer. Di kalaunan ay nakitang nakaligtas pala si Hanami pero malubha ang lagay. Kaya binalak itong tapusin ng manyak pero pinigilan siya ni Mahito. Pagkatapos ng nangyaring labanan ay naglaro muna sila ng baseball para mag-relax. Dito ay natamaan ng bola sa mukha si Todo, subalit ikinatuwa pa ito ng lahat ng mga estudyante dahil lahat pala ay hindi siya gusto. Kaya naawa si Itadori sa bago niyang best friend. Isang araw ay nagagalit ang isang lalaki dahil nasira na naman ang automatic door niya, na hindi niya alam na kagagawan pala ng isang sumpa. Kinabukasan ay nakasakay sa kotse ang grupo dahil may bago silang iimbestigahan na kaso ng sumpa. Tinitignan nila sa tablet ang mga litrato ng biktima, na lahat ay pawang magkakaklase noong mga bata pa sila. Kaya nagpunta sila sa nasabing school kung saan nakakita sila ng mga siga na takot pala kay Megumi. Dahil kinatatakutan pala si Megumi sa dati niyang school dahil binugbog niya ang lahat ng mga gang dito. Dumating si Tanda na siya palang nagpatawag sa grupo, kaya tinanong nila ito tungkol sa insidente. Ayon sa matanda na ang lahat ng mga biktima ay nagpunta daw sa isang tulay na kilala bilang lugar na maraming nagpapakamatay. Samantala hawak ni Mahito ang 3 cursed object na nakuha niya sa mga sorcerer, na siyang pinakain niya sa isang biktima, kaya naging halimaw ito. Kinagabihan ay nagpunta ang 3 sa nasabing lugar, kung saan inantok na sila sa kahihintay subalit walang nagpakitang cursed spirit. Kaya nagmeryenda muna sila sa 7-Eleven nang dumating ang magkapatid at dati palang kaklase ni Megumi ang babae na si Fujinuma. Ikinwento ni Fujinuma na dati ay nagpunta din daw siya sa tulay, at kamakailan ay nagsimula na ring magloko ang automatic door nila sa apartment na tulad ng nangyari sa mga unang biktima bago sila masawi kaya kinakabahan siya. At dagdag pa nito na kasama niya daw ang ate ni Megumi noong nagpunta siya sa tulay, na ikinagulat ng grupo. Kaya naman kinabahan si Megumi dahil malamang ay sunod na ring target ang ate niya. Tinawagan ni Megumi si Kiyotaka para pabantayan ang ate sa ibang mga sorcerer, pero giit ni Kiyotaka na mahihinang sorcerer lang daw ang libre sa ngayon. Nag-advise din si Kiyotaka na itigil nila ang misyon dahil lubhang mapanganib, pero gusto na itong makalaban ni Megumi para subukang iligtas ang kapatid. At dahil ayaw niyang mapahamak ang mga kasama ay pinilit niyang pauwiin ang dalawa. Kinagabihan ay nagpunta siya mag-isa sa tulay, subalit nandoon din pala sila Itadori. Dito ay pinagtapat ni Megumi na matagal na palang may sakit ang ate niya dahil sa nasabing sumpa, kaya nais niyang matalo ang sumpa sa lalong madaling panahon. Nakapasok ang 3 sa hindi kumpletong domain expansion, kung saan nakita nila ang sumpa na kamukha ni Diglett. At nagulat sila dahil may dumating pang isang sumpa, na alam nilang walang kinalaman sa sumpa sa tulay. Kaya nagpasya si Itadori na siya ang haharap dito. Nakipag one-on-one si Itadori sa cursed spirit na ginawa niya lang isang punching bag, nang mapansing asido ang dinodora nito. Samantala si Kagisaki at Megumi naman ay inuubos ang mga cursed spirit na mukhang Diglett. Pero mamaya ay biglang may kumuha kay Kagisaki. Saka sumunod din dito ang kalaban ni Itadori. Kaya pinasunod ni Megumi ang bida para tulungan si Kagisaki, dahil siya na daw ang bahala sa pakay nilang sumpa. Dinala pala ni Eso si Kagisaki sa labas ng domain expansion, subalit sinabi nitong hindi daw nila trabaho ang pumaslang ng mga sorcerer kaya pinapauwi niya si Kagisaki. Samantala iniisip naman ni Kagisaki kung ang kaharap niya ba ay isang cursed spirit o isang cursed user.
Pinilit naman ni Megumi na maubos kaagad ang mga maliliit na sumpa, na tinapos niya sa pamamagitan ng lobo. Kaya lumabas na ang master ng mga ito na isa palang sumpa na nagtataglay ng daliri ng Sukuna, dahil kapareho nito ang nakalaban nila dati. Inatake siya ng sumpa kaya agad na naputol ang espada niya, saka nakapunta ito agad sa likod pero nailigtas siya ng wolf. Pero nasuntok pa rin siya nito sa mukha nang bigla niyang maalala ang training nila ni Gojo. At nang magkamalay ay naisip niyang pinrotektahan siya ng wolf mula sa kalaban. Naalala din ni Megumi ang sinabi sa kanya ng Sukuna na sayang daw ang talent niya. Dahil dito ay nagawa ni Megumi na magpalabas ng sarili niyang domain expansion pero hindi pa kompleto, pero ikinatakot pa rin ang kalaban. Dahil dito ay nagawa niyang matapatan ang malakas na sumpa. Nagpalabas siya ng 2 ibon na pinagtulungan ang kalaban, kaya nagpalabas ang sumpa ng malakas na puwersa na tumapos sa ibon kaya natuwa ito, pero pinuntirya ni Megumi ang kinaroroonan ng daliri ng Sukuna kaya natalo niya ito at nakuha ang daliri. Naramdaman naman ito ng Sukuna na labis na natuwa sa sorcerer. Pero wala nang lakas si Megumi kaya nakatulog siya mag-isa sa labas. Naramdaman nila Kagisaki ang presensya ng daliri, kaya naisip din ni Eso na mahusay ang nakatalo sa finger bearer. At dahil dito ay nagpa siya itong puntahan ang daliri pero hinabol ni Kagisaki. Kaya sinabi ni Eso na papatayin niya daw ang sino mang makakita ng pangit niyang likod, pero aksidenteng nakita ni Itadori ang likod nitong meron palang mukha. Dahil dito ay nagalit si Eso pero minartilyo ng dalaga. Kaya mas nagalit ito at nagpalabas ng mga pakpak, dahil katapusan na daw ng 2 sorcerer. Nakita nilang mapanganib ang dugo nito. Nang atakihin sila nito bigla kaya napatakbo na lang ang 2 sorcerer. Subalit dahil mabagal tumakbo si Kagisaki ay binuhat na lang siya ng bida, na nagulat dahil napakabilis palang tumakbo ng kaibigan. Maging ang kalaban ay nagulat din sa nasaksihan, hanggang sa tuluyang makatakas ang 2. Subalit nahabol pala sila ni Kechizu, pero niligtas ni Itadori ang kaibigan kaya siya ang nalagyan ng dugo nitong nakakabulok. Pero maging si Kagisaki ay nalagyan din sa braso. Saka inactivate ni Eso ang teknik nila ng kapatid niya kaya may 10 hanggang 15 minuto na lang daw sila bago mabulok ang katawan. Dahil dito ay walang choice ang 2 sorcerer kundi ang talunin ang magkapatid sa loob ng takdang oras. Pero ginamit naman ni Kagisaki na isang voodoo doll ang sarili para atakihin ang mga kalaban. Dito ay napapaisip si Eso kung tatanggalin niya ba ang spell. Pero hindi pa rin niya ito tinanggal dahil titiisin na lang daw nila ang sakit hanggang sa mamatay ang mga sorcerer sa teknik nila. Subalit nagulat si Eso dahil kahit na may cursed technique niya si Itadori ay mabilis pa rin itong nakakakilos. Kaya naman binugbog ng bida ng husto si Kechizo sa harapan ni Eso. Saka siya nakipag-switch kay Kagisaki para tapusin ng dalaga si Kechizo, habang si Itadori naman ang haharap sa wala pang pinsala na si Eso. At nang makita niyang nanghihina ang kapatid ay tinanggal ni Eso ang teknik, bago siya nakipagbanatan sa ating bida. Pero nasapul naman siya ng Black Flash kaya tumalsik. Tapos hinabol ng suntok ng bida kaya gumamit na naman siya ng kapangyarihang dugo pero hindi niya matamaan ang ating bida. Pagkatapos ay magkasabay na naghanda ang 2 gamit ang Black Flash ni Itadori at gamit ang Resonance ni Kagisaki. Kaya sabay na napinsala ang magkapatid na sumpa. Pero muling bumangon si Kechizo kaya gumamit ng hairpin technique si Kagisaki na tuluyan nitong ikinasawi. Labis na nalungkot si Eso sa nasaksihan, nang malaman ni Kagisaki na may pisikal na katawan pala si Kechizo dahil hindi pa rin ito naglalaho. At nang may dumaang isang truck ay sumakay dito si Eso na pinagbantaan niyang papatayin kung hindi tutulinan. Pero hinabol pa rin siya ni Itadori kaya ginawa niyang hostage ang isang lalaki. At sa malayo ay nakita niyang may ginagawa si Kagisaki, dahil kinukulam pala nito ang kamay niya. Kaya paggamit ni Kagisaki ng resonance ay nahulog si Eso sa truck dahil sa pinsala. Saka naman siya binanatan ng bida gamit ang napakalakas na Black Flash na siyang tuluyang tumapos kay Eso. Naramdaman ni Choso na namatay ang 2 niyang kapatid. Nang makatanggap ng tawag si Geto, kaya nalaman nilang sila Itadori ang may gawa nito. Pagkatapos ay pinuntahan nila si Megumi na nakasurvive din at tagumpay na nakuha ang daliri ng Sukuna. Pero nang ibigay niya ito kay Itadori ay nakain naman ito ng Sukuna pero nanatiling kontrolado ang sarili. Dahil sa mga nangyari ay nirecommend nila Meimei at todo ang mga estudyante ng Tokyo Jujutsu High na ma-promote ang rank bilang mga first grade sorcerer. At matapos ang mga nangyari ay namimili ang 3 nang makatanggap si Megumi ng mensahe mula kay Gojo Sensei na meron daw silang bagong top secret mission. Nag-enjoy ka ba?
Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series, saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.